Paghahanap ni Matabagka sa Diyos ng hangin. Pinilit ni Matabagka ang kanyang kapatid na si Agyo na sabihin sa kanya ang babalang ibinahagi ng tumanod o gabay na kaluluwa. Napansin kasi ni Matabagka na hindi mapakali ang kanyang kapatid noong nakaraang mga araw dahil sa babalang ito. Ikinuwento ni Agyo na sinabi sa kanya ng tumanod na naghahandang lusubin ni Imbununga ang nalandangan ang kaharian ni Agyo. Kapag nangyari ito, mawawasak ang nalandangan at mamamatay ang lahat na nakatira rito. Dahil si Imbununga kasi ang may hawak ng makapangyarihang taklubo na kayang lumikha ng napakalakas na mga ipo-ipo. Maliban doon, hawak rin niya ang Baklaw, kung saan nakatira ang pinakamarahas na mga bagyo. Nang marinig ito, ni Matabagka tumawa lamang siya at sinabi sa kapatid na wala siyang dapat ipag-alala. Iniwan ni Matabagka si Agyo, pumunta sa kanyang silid at naghanda upang umalis. Kinuha niya ang kanyang libon, ang sisidlan ng mga nganga at kung ano-ano pa. Sumakay siya sa kanyang sulinday, isang malaking salakot na nakakalipad. Tahimik siyang lumipad, palayo ng nalandangan. Nang malaman ni Agyo ang pag-alis na ito ng kanyang kapatid, nag-utos siya sa kanyang mga kawal na hanapin ito. Nagpadala siya ng mga sundalo upang harangin si Matabagka at ibalik siya sa nalandangan. Ngunit malayo ang nilipad ni Matabagka at nakarating siya sa bahay ni Imbununga. Bumaba siya sa gitna ng silid kung saan nakaupo si Imbununga na nagulat sa biglang paglitaw ng isang napakagandang dalaga sa kanyang harapan. Para kay Imbununga, parang isang sinag ng araw ang pagdating ni Matabagka. Nagkunwari si Matabagka na naligaw lamang papuntang nalandangan at nagtanong kung paano makapunta rito. Sa pag-iisip na sasabihin ni Imbununga ang ilan sa mga plano niya sa paglusob ng nalandangan. Hindi nagtagumpay ang plano ni Matabagka. Sinabi ni Imbununga na hindi siya magbibigay ng kahit anong impormasyon hanggat hindi siya pinakakasalan ni Matabagka. Hindi rin makaalis si Matabagka dahil pinipigil ni Imbununga ang paglipad ng sulinday gamit ang kanyang kapangyarihan ng hangin. Napilitan si Matabagka na pakasalan si Imbununga. Samantala, hindi rin natagumpay ang paghahanap ng mga tauhan ni Agyo kay Matabagka. Naging mabuting asawa naman si Matabagka. Ngunit, hindi niya nalimutan ang kanyang misyon. Nang makita niya kung saan itinago ni Imbununga ang taklubo at baklaw, nag-isip siya agad ng isang plano. Binigyan ni Matabagka na isang nganga na may halong pampatulog si Imbununga. Nang bumagsak ang Diyos at nakatulog dahil sa nganga, agad na kinuha ni Matabagka ang taklubo at baklaw at umakas sakay ng isang sulinday. Na magising si Imbununga, napansin niya agad na nawawala si Matabagka. Napansin rin niya na nawawala ang kanyang taklubo at baklaw. Kaya inutusan niya ang mga tauhan na habulin at ang tumakas na si Matabagka. Gamit ang kanyang makapangyarihan ng hangin, pinigil ni Imbununga ang paglipad ng sulinday. Bumagsak ito sa dalampasigan, sakay si Matabagka. Nahabol ng mga sundalo ni Imbununga si Matabagka. Subalit napakahusay makipaglaban ni Matabagka na napatay niya ang marami sa mga sundalo. Nahihirapan ang mga sundalo makipaglaban sa kanya, lalo na dahil inutos ni Imbununga sa kanyang huwag siyang sugatan. Tumagal ang labanan ng maraming araw. Nakarating ang ingay ng labanan sa mga sundalo ni Agyo na napadaan sa dalampasigan. Sumugod ang mga sundalo at tinulungan nilang makatakas si Matabagka. Dumiretso siya sa nalandangan.
Natuwa si Agyo na makita si Matabagka. Sa pagkapagod, di hindi makaakyat ang babaeng kapatid sa hagdan, paakyat ng kanilang bahay. Agad naman siyang inalagaan ng mga manggagamot at binigyan ng nganga na may kakayahang magbalik ng lakas ng sinumang ngumuya nito. Ikinuwento ni Matabagka kay Agyo ang lahat ng nangyari, lalong-lalo na ang pag-alala sa kanya ni Imbununga at ang utos ng Diyos sa kanyang mga sundalong huwag siyang sasaktan. Naisip ni Agyo na tapusin ang laban at makipag-usap kay Imbununga. Nagpunta siya sa dalampasigan at hinarap niya ng mapayapa ang Diyos ng hangin. Ngumiti ng malaki si Imbununga at nagpahayag ng paghanga sa katapangan ni Matabagka. Subalit, napawi ang ngiting ito nang makita niya ang napakaraming namatay dahil sa digmaan. Iwinasiwas ni Imbununga ang taklubo at umihip ang isang napakalakas na ipo-ipo sa mga naglalabang sundalo. Nanghina ang mga sundalo dahil sa malakas na hangin, kung kaya't natigil silang lahat sa pakikidigma. Nang matapos ang digmaan, isa-isang nilapitan ni Matabagka ang katawan ng mga pumanaw. Sinubuan niya ng isang ngangang nakapagbibigay ng buhay ang bawat isa sa mga patay. Nawala ang mga sugat ng mga ito at ilang saglit pa, muli silang nakahinga at muli silang nabuhay. Pumunta ang lahat ng mga sundalo, kay Agyo ang kay Agyo at kay Imbununga ang kanyang mga sundalo. Lahat ng ito ay nangyayari sa landangan, sa nalandangan. At dahil nagkasundo, nagdao sila ng piyesta upang ipagdiwang ang pagsasanib ng puwersa ng bayani ng Bukidnon at ng Diyos ng hangin, na hindi magiging imposible kung hindi dahil sa katapangan ng babaeng bayaning si Matabagka. At dito nagtapos ang epiko ng Bukidnon na pinamagatang ang paghahanap ni Matabagka sa Diyos ng hangin. Nawa ay may natunan na naman kayong ibang akdang pampanitikan, ang ipiko. At hanggang sa muli, paalam!